Start. Oh, yan ang problema niya. Namamatay. Kahit yung silinyador mo, tapos nanginginig ang makina, tapos yung tambucho masyadong maamoy. Yan o, nanginginig. Okay, so pag ganyan, bagong palit kasi yung yung kanyang karburador. Ang baho. Patayin muna natin. Bagong palit kasi itong karburador, kaya ganyan na. So ibig sabihin yan, mas malakas yung gasolina na pumapasok kaysa hangin. So tingnan natin mo, tapos isili-silinyador mo para konti-konti lang. Yan, sige, anuin mo, on. Sige, konti-konti lang kasi hindi ko pa na-adjust yun eh. Okay, asan yung plug? Yan. Sige, silinyador mo. Yan. Up. Parang naka ng gusto, no? Pero wala na yung nginig niya. Sige. Sige. Pinapatanggal ko muna para tignan na lang natin muna yung yan. Ito natanggal na yung napasngat dito papunta dito, yan eh. Ngayon yan, meron pa. So subukan natin tanggalin itong mga to, lahat ng nalagyan ng beta gray. Siguro mumu yung naglagay dito. Yan eh. Yung sa hangin. Okay. So siguro dahil sa pagka-packaging, yan. Ayan, tabingi. Yan, tabingi siya. Yan. Dapat straight yan eh. Yan. Yan oh. So straight dapat yan. Yun. So i-align natin yan para yun oh, tabingi. So i-align natin. Kaya pala umaatungal na siya. Yung kumbaga parang naka 2000 RPM kahit na kababa ka na. Yung pinakasilinyador mo, dapat yung idle nya nasa 700 RPM lang dapat. So yan ang gagawin natin. Ito kanina yan, ganyan siya, yan oh. Pero pag yung maghangin dapat yan, so wala na yung yan yung tama. Okay, so kumbaga ito yung adjustment nya, nasobrahan naman, kaya ganun, naka open lagi na dun. So ito straight natin, sana hindi mabali. Hinay-hinay lang yun, yun. Yan. Kasi kailangan talagang magano ko eh. Pag-isipan mo na mabuti na anong dahilan bakit nag RPM ng todo-todo.
Hindi po mo pa ina-adjust. Yun oh, ganun dapat. Lalaro dapat to eh. Ayan oh. O, saan nakaano yan? Ayan. Okay, okay na yan. Oh, di ba? Pwede na siya maglaro. Kahit sabihin natin na disable na nila to, dapat straight pa rin to. O kanina, di ba? Oo. Ano siya? Hindi siya ano? Yan. Stop mo muna. So, kaya naman pala hindi mababaan ng RPM dahil na-disalign to dito. Yan. Yan, na-straight na natin. Yan. So, wala na yung tabingi. Tapos, ito pa. Yung napansin natin na yun, yung times 2 natin. Yan. Yung isa, dalawa, dapat pag yung naka-idle na, dapat ganito ang yan. Nakaganyan siya. Naka-half lang siya. Para pag yung alimbawang umandar na yung sasakyan, ito, hihigop tong solenoid na to. Gaganyan. Para tatakpan niya na. Yan. Para bababa yung RPM niya. Okay? So, yun, ganyan yung trabaho nito. So, kaya naman pala hindi, dahil nakaganyan siya ng todo. Alam niyo kung bakit na-disalign na ng konti ito. Siguro sa pagpadala. O kaya, hindi maganda yung pagka-assemble nung manufacturer nito. Kasi, tignan nyo naman, may mga gas-gas na. Pero ito, naikabit na naman ng mga kasama ko. Kaso nga lang, yun nga lang, hindi bumababa yung RPM. Pag binabaan naman ng RPM, siyempre, pag ito, binabaan mo ng gusto, ang mangyayari, wala nang hangin, wala nang hatak. Kaya namamatay. So, yun ang problema niya. Kaya dapat, ito, spring na to. Yan, tignan nyo. Yan. Pag may spring, yan, ganyan siya. Dapat. Yan. Tapos pag nag-activate na to at umandar na, ibababa niya pa yan, magiging ganyan na siya. Okay? So, ang problema nito, kulang ng hila itong spring na to, so lalagyan natin. Kaya inalign na rin natin to kasi medyo tabi-tabingi kanina. Siguro na malakas ang pagka depende sa courier na pinadala or talagang may problema na tong pyesa na to. Okay, so makita nyo straight na siya, hindi katulad kanina. Yan. Okay, so lalagyan natin ng spring dito, dagdagan natin ng spring para sa ganun mahila niyang pag ganyan. Yan. Yan, dapat nakaganyan. Okay, so pause muna natin. Yan. So, nailagay na natin, dinoble na lang natin ng spring. Yung spring nito, kinuhanan ko na lang ng spring para yan. So, half moon na siya. Half na yung niya para pag yung humila to, yan, sasarado na siya. Okay. Pag yung naka-idle, nakaganyan lang siya. Tapos pag yung yan. Okay. So, yan. I-check natin kung may bara pa. Yun. Okay na. Okay. Sa kabila. Kasi napaka-importante yung mga yan. Kaya ayun, ayos. Ayun.
Kasi pag yung may bara yan, mahirap mo nang itulak to, tapos babalik. Kanya na. Itulak mo nga, pero babalik siya. Okay? Pag sarado. Ayan. Oh, hindi siya bumabalik. Okay? So, tandaan nyo yan. Wag na wag kayong maglagay ng beta grade dito. Gasket lang. Ito, yan. Halimbawa, nakaganyan kayo, no? Yan. Sagad nyo yan. Yan. Yan yung sagad. So, dito tayo maglalagay ng latandaan. Yan. So, sagad na clockwise. So, counterclockwise ngayon. 1/2. 1. 1.5. 2. 2.5. 3. 3.5. Pwede na yan. Hanggang 4 or 5. Pag luma yung sasakyan nyo na, yung engine nyo. Yan, pwede yung 4. 3.5 na kanina, di ba? Ayan, 4. So, yan po yung mag-o-open ng hangin dito. Yan, sa butas na yan. Yan. Yan, yung butas na yan. Okay? So, pag nakatusok ng husto yon, walang lakas. Pag sobra naman taas, ang mangyari, bukas naman yung ano. Kaya, medyo magastos sa gas. So, ito naman, na-align na natin. Yan. Kaya ito, napaka-importante ito, na ito, yan, yung maliit ang kanyang butas, yan. Yung maliit ang butas, yan, papunta rito. Okay. Tapos yung dito, papunta dito. Pero dahil kulang nga ito kasi, yung original niya. So, yung dati, 3 plus 2. Okay? Ito, 1 plus 3. So, ito naman, pahigop naman lahat to. So, ang gagawin yan, ito mas malakas ang higop nito tsaka dito. Ito naman, medyo katamtaman lang yung paghigop niya. Okay? So, ito, pag ganyan kasi ang connection niya, di ba? So, ito, papunta dito. So, tsaka yan. Ito naman, yung dun sa may charcoal canister nyo, dun sa may breather ng gas tank. So, meron po dun, papasok po dito para hindi sayang yung vapor ng gas dun sa ating tangke. Tapos, magle-letter T na lang tayo dito. Yan. Magle-letter T na lang yung isang ano niya papunta na rito. Okay? So bukas ano ko 'yan. O kaya ilagay ko na ngayon para bukas sakto na. Kuha na lang ako ng ano para mas maganda. Sige. Pause mo muna. So nag-letter T connection na lang ako. Yan. Mas maganda dito o dito. Yan na lang. Para hindi ganong sagabal. Yan, pag ganyan siya. Okay. Okay. Siguraduhin nyo na walang ano dito. Minsan, lalo na kung nasa bundok kayo, minsan may mga nagpapasok ng mga insekto pumupunta rito. Kaya siguraduhin yung walang yan. Tapos yung isa yan dito. Tandaan nyo yan ha. Ito yung maliit na yan. Yan yung sa pang-suction niya talaga. Yan. Eksakto ko na. Ayan. Ito sa vibration kasi ito
Yan, okay. Mas maganda, ano natin. Magandang tignan. Yan, okay. So ito kasi may ano dyan, tatamaan yung ano, kaya mas maganda sana kung may Y. May Y ba tayo? Para pag ganun siya. Mas maganda. Pero okay na rin to, hindi naman na. Yan. Pero pag may Y, mas maganda. Yan. Pag kumandar na kasi yan, higupin niya to. Para sa ganun. Yan. Bababa. Yung idle niya. Okay. So pag yung nag-start na yung sasakyan, magva-vacuum na ngayon to. Itong carburetor natin, magva-vacuum siya. So ibababa niya to. So ang mangyayari, gaganyan siya, medyo i-close niya. Para sa ganun, yung idle niya bababa. Hindi yung ganun, parang naka 2,000 RPM. Katulad kanina, dahil yun pala, na-disalign yun dito, tapos dito, na-adjust ng todo, kaya hindi half moon, dapat half moon yan. Okay? So ito, yung papunta sa, nasabi ko na kanina, papunta dun sa breather ng ating tangke, para yung gas na ano, papasok pa rin dito, yung amoy ng gas. Tapos ito naman, pwede sa mag letter T na lang kayo, papunta sa, kung meron pang gumagana pa yung aircon, gumagana pa yung EGR, yun, pwede nyong mag letter T na lang. Kasi ito kasi 1+3 lang. Ito kasi 3+2. So kompleto to. Replacement lang kasi ito. Pero ang daming hindi kinabit doon. Ito hindi nakabit, ito hindi nakabit, ito hindi. Inano na nila. So ang nakakabit lang doon, itong return niya, tsaka itong input ng fuel, ito. So bukas, kabit na natin. Yan. At least, alam na natin, napag-aralan na natin yung kanyang function to. Kaya pala hindi nag-RPM dahil na-disalign siya. Siguro, dahil dun sa pagka-shipping niya. Test na ngayon yan ng 700 RPM. Bali, ito naman, yung suction control ng aircon. Pag nag-aircon tayo, ito yung idle up na tinatawag nila. Yan. Pag yung nag-vacuum yung nag-switch yung aircon natin, magva-vacuum yan, ganyan siya. So tataas yung RPM para hindi manginig. Para habulin niya yung kino-consume ng bigat ng compressor, yung AC compressor. Okay? So yan, nakabit na natin. God willing, bukas. Ayan, na-align na rin natin. So talagang hindi maiwasan yun pag yung pinapadala lang, siniship yung ating in-order na pyesa. Tapos lalo na kung pagod na rin yung rider, baka nahulog yung karton. Ayan, nagkatabi-tabingin na. So bago nyo ikabit, kailangan nyong siguraduhin na titignan kung nagfa-function ng gusto. So siguro dahil gabi na daw nila kinabit ito, hindi na nila masyadong nakita siguro yung ano, pagka dahil na-disalign. Na-disalign yan dahil dun sa siguro sa handling ng courier, kaya ganun. Tapos lininis na rin natin to, chinek up yung kanyang ano, so okay na yan. God willing, kaya God willing, bukas may kakabit na natin to. So itutuloy na lang natin ulit bukas, loobin. Okay, maraming salamat.